kasi wala pa po ang tulog. Gawa ng ako po ay bantay sa anak ko simula alas 4. Pumunta kami doon sa isang public hospital dito sa Crescent, isang public hospital ho. So medyo natagalan syempre dahil maraming pasyente sa emergency room, pero kahit paano po naging maayos naman. Yan ang syempre alam niyo na kung anong na-expect sa isang emergency room ng isang public hospital. So halo-halo, andun na yung sa surgery, andun na yung sa mga may emergency dumating, and then meron din para sa mga buntis, mga anak na syempre sa mga batang may sakit. So sama-sama na po yun sa isang mismong ER. So sa mga tuwid, medyo kung ako tatanungin, pag dumami yung pasyente, medyo hindi na siya conducive para sa sabihin natin na maayos na kalagayan ng mga nandun. So hindi po na-admit yung anak ko dahil hindi naman daw kailangan i-admit. So syempre bilang isang manggagawa sa gobyerno, so usually ginagamit natin ng PhilHealth, at usually alam natin kapag ginamit natin ng PhilHealth sa mga public hospital ay kumbaga wala parang advantage yun sa mga public servicemen, servicewomen, kasi malaki yung kinakaltas ng PhilHealth 500 kada buwan. So ang ina-expect kasi ako bilang isang manggagawa sa gobyerno, kahit paano sana may mapakinabangan tayo sa PhilHealth, pero hindi po yun ang naging magandang ending sa nangyari sa akin at sa anak ko, at maging marahil doon sa ibang mga hindi naman miyembro o hindi naman kawani ng gobyerno. Pero yun talagang puntahan, kasi wala kayo usually pera pagdating sa ganyang mga emergency cases. Kasi pagka sabihan ka, ay doon ka na lang po sa private, alam mo na kung magkano ang presyon doon. Usually sa ER pa lang 5,000 na yon sa mga private hospital. So yung mga kasamahan ko doon, alam mo na yun lang talaga yung mapupuntahan nila, kasi in-expect na rin nila makakatulong PhilHealth sa kanila. Pero doon sa karanasan ko ngayong araw, bago kami ma-discharge, kasi may proseso pa ho bago mag-discharge mukhang hindi ho yun ang in-expect ko para sa isang manggagawang sa gobyerno na nagbabayad ng 500 kada buwan sa PhilHealth, gamitin mo man sa hindi po yun na-expect ko na mangyayari. Kasi akala ko once na ikaw ay PhilHealth member, especially government employee, in-expect mo na maganda yung kalalabasan, o sabihin natin yung babayaran mo, isipin mo wala kang masyadong babayaran kasi government employee ka at PhilHealth member ka pa. Pero hindi ho talaga yun nangyayari. Yung puyat, yung pagod, yung awa mo sa anak mo, yung sa kalagayan niya doon, mukha yatang hindi na-suffice yung binabayaran ko sa PhilHealth. Ayun, masakit isipin na ganun pa yung mangyayari sa'yo. So yun na nga, madaling araw, sabi nga nung doktor na pwede na discharge. Sabi ko, ubusin na lang muna yung dextrose kasi marami-rami pa. So sabi ko, baka mga umaga na lang, mga 8 siguro kami mag-aano. So yun ang nangyari, kumuha ko ng discharge form ng bandang 5 magsi 6. Then yung ibang pwede ko nang lakarin, pinuntahan ko na para mapapirmahan. Then pagdating ko dun sa cashier, sabi sa akin kung babayaran ko na raw or hintayin ko daw yung PhilHealth na magbukas. Sabi ko, di
syempre PhilHealth member ako at government employee ako. Sabi ko, hintayin ko na lang ako. So bumawas yung sa PhilHealth kasi dadaan doon ng 8:30. So natapos yung proseso ko doon, mag-10 na, past 10. Tapos dumiretso ako sa billing station. Akala ko mabilis lang. Inabot akong 2 oras doon. At yung mga nauna sa akin, mukhang hindi maganda yung sinasabi. Kasi bakit daw ang laki ng bayarin nila? Eh may PhilHealth sila. So hinihintay ko yun sa akin kasi base dun sa clearance, umabot lang ng 1.3 plus yung bill ko. So inisip ko, kaya yun ang PhilHealth kasi sabi nila, pinalawak po yung programa, pinaganda yung programa, lalo-lalo yung 2025. So in-expect ko na wala akong babayaran kasi PhilHealth yun eh. Saka hindi naman na-admit totally. Nasa emergency room lang kami sa loob ng almost 12 hours 10 hours o yun, from 4 PM hanggang alas 12 ng tanghali or past 12 na nga kami nakalabas. So nung magbalik-balik ako sa bill station, medyo nabwisit na ako kasi wala pa akong tulog. Yung anak ko nandun sa emergency room. Ay ko, ba't ang tagal ka ako nang bayarin? Eh kung wala man akong babayaran, isip ko walang babayaran, bakit ang tagal? Ba't umabot pa ng 2 oras yung paghihintay ko? Yung anak ko dun, ilang oras na nandun sa emergency room. Iba't ibang tao, may sakit, aksidente, mga anak. Yung mga nandun pumapasok, labas-pasok dun. Yung problema lang naman ng anak ko, dehydration gawa ng pagtatae. Eh baka madagdagan pa ng sakit dahil yung labas-pasok, hininga ng mga taong pumapasok doon na umiikot lang doon sa emergency room. So nung makuha ko na yung bill, nabigla ako. Kasi ang babayaran ko na yung 890. Sabi ko, ba't ganun ho? Bakit ganito kalaki yung bill eh? PhilHealth member ako. Eh yun daw yung nakalagay doon. So tinignan ko isa-isa yung nasa bill. So nung tingnan ko, nakalagay naman doon, yun nga, meron laboratory. So siningil ako ng 240, urinalysis 90, dextrose bottle 8475, ER fee, especially yung higaan na 3 bata yung nakahiga, tapos hindi pa pinalitan yung cover ng higaan na halos may nauna pa sa amin simula umaga, tanghali, hanggang hapon, hanggang gabi. Eh yun lang yung ang siningil ng ospital is 110 bawat isang pasyente doon na bata. Doon sa higaan yun, 3 kami, 2 na nakahiga doon. Actually yung pasyente lang. Tapos simingil sila ng 805 sa supplies. Inisip ko, anong supplies? Eh ang kinuha lang naman sa pharmacy yung bottle lang ng dextrose. Tapos yung mga hiringgilya, yung swero, meron naman sa emergency room. So hindi ko maintindihan tong supplies. So nung tingnan ko yung pinaka details nung bayarin, ito yung lumabas. So nakalagay dito CBC nga, urinalysis, tapos yung bote ng dextrose, tapos yung ER emergency fee, yung para dun sa kama na 110, at yung palang 800 plus na supplies, ito pala yon. Pakinggan nyo ho.
So 5 piraso ng ER clean gloves is 13 pesos. At yung face mask 4 pesos. Yung 5 piraso din. Catheter 465. Hindi naman po pinag-catheter yung anak ko. So sabi sa akin no sa cashier, tanungin ko sa billing station. Tinanong ko sa billing station, tanungin ko rin sa ER. So tinanong ko isang nurse, sabi ko, ma'am, bakit may 465 dito na catheter? Hindi naman po pinag-catheter yung anak ko. Swero lang ho. Kasi nagdudumi naman siya, hindi naman operahan. Ang sabi sa akin, hindi naman daw yun yung catheter na pang-ihi. Yun daw yung catheter is the same daw yun dun sa word, yung nilalagay sa, yung kapag tuturukan kayo ng hiringgilya, yung malambot, yung kapag kinukuhanan kayo sa ugat, para makunan kayo ng linya sa ugat, yun daw yun. Yung maliit na ano na yun, yung parang may butter, tawagin na butterfly yun eh. 465 yun. Samantalang yung katabi kong bata, hindi nila makuhanan ng ugat. Ilang beses nilang tinusukan nung pangtusok na yung sa ugat na yon, lampas 10 yun, 465. Ibig sabihin 4,650 yung babayaran nun yung pasyenteng yun, dahil 10 beses siyang tinukan kasi hindi nga makuha. Ilang nurse at doktor na yung nagkabit, hindi nila mahanapan. So kung yun yung parang syringe na yun para doon sa paglalagyan ng dudugtungan ng dextrose ng hose, mukha yata napakamahal naman ho ata. PhilHealth 465 yung syringe na yon, na butterfly na yon, 465 yon. Okay pa, maniniwala pa siguro ako doon sa catheter. Kasi kung titingnan nyo sa Google, nasa 300 lang eh, 300 plus na pambatang catheter. At ganoon naman magpresyo yung hospital na yon, public hospital, ganun ang presyohan. Matanong ko nga lang ho, saan pa nanggagaling yung supply ng public hospital na yon? Binibili nila o sinusupply ng DOH o nanggagaling sa DOH? Yung syringe pinabayaran din, 6 na syringe, isang beses lang kinuha ng dugo yung anak ko. O kung may nilagay silang ano doon sa swero, pero wala akong napansin nilagay na swero, kasi gawin natin 2 syringe, pero nakalagay dito 6. Dextrose lang naman nilagay sa anak ko, wala nang iba. Hindi naman libre yung diaper, wala na silang binigay. Pero yung, isipin nyo lang ha, yung gloves, yung mask, saka itong microset, tinignan ko sa Google itong microset, yun yung swero, yung may pinipihit ka para pabilisin, palakasin yung tulo. Alam niyo kung magkano rito sa hospital na to, sa public hospital na to? 185. Pag bumili kayo sa online, 15 pesos. Ayan o, 15 pesos, microset. 15 pesos lang. Ayan, 15 pesos. Tapos sa hospital na yun, 185. Yung pagtutusok dun sa dextrose, tapos yung dadahanan nung fluid sa dextrose papunta doon sa itinusok na ano, papunta sa ugat mo, 185 yon. Samantalang dito, nakalagay dito microset, Porpedia pa to ha, Porpedia nakalagay dito, Porpedia. Ayan ho, Porpedia, 15 pesos. 15. Hindi naman. Sino kaya may problema ho dito? PhilHealth o yung public hospital na yon?
Di kayo naawa doon sa maliliit na tao na umaasa sa PhilHealth? Di kayo naawa doon sa mga wala talagang pera, nang utang lang? Di kayo naawa? Tapos papatungan nyo ng ganong kalaki? Hindi nyo in-explain na ito po ay babayaran nyo? Walang ganong explanation eh. Na yung lahat ng gagamitin ng itutusok, ipapasok sa katawan ng anak, ng bata, ng pasyente, ay babayaran sa PhilHealth. Walang ganon, walang sinasabing ganon. Makikita nyo na sa bill nyo kung magbabasa kayo. Pag hindi kayo nagbasa, babayad lang kayo kasi hindi nyo alam eh. Yun ang sabi eh. Tinanong ko yung cashier, sabi ko, bakit ganun ho? Ang sagot sa akin, sumusunod lang daw sila sa sinasabi ng PhilHealth. Kasi nakalagay ho doon sa bill ko kung ano lang yung accepted ng PhilHealth na babayaran nila. Hindi lahat. Hindi lahat ng 1,300. Ang binayaran ng PhilHealth, CBC, urinalysis, tapos yung ano, yung higaan doon sa ER na 3 bata yung natutulog. Pero yung dextrose, yung botelya, binayaran ko yon. Yung supplies doon sa ER, pinabayaran sa akin yon. Eh sino po ba nagbabayad ng supplies na yan sa public hospital? Saan po ba nanggagaling yan? Hindi po ba yan galing sa buwis ng mga tao? Ng mga empleyado? Kayo PhilHealth, kayo ho, anong masasabi nyo? Ito ba yung dapat naming maranasan sa pagbabayad namin sa inyo buwan-buwan? Ito pa yung dapat naming maranasan na pagbilahin nyo kami 2 oras sa inyong mga PhilHealth station nyo sa mga public hospital at 2 oras sa billing station, tapos papagbayarin din nyo naman pala kami kahit may PhilHealth kami. At ang pipiliin nyo lang yung mga common na mga murang babayaran. Face mask, gloves, syringe, pati yung swero sa dextrose, pati yung pantusok para sa ugat. Sa amin yon. Hindi yung sakop ng PhilHealth. Hindi yung kasama sa binabayaran namin 500 buwan-buwan kapag kami nagkasakit. Yung ba yung sinasabi nyong magandang programang sinasabi nyo ngayon 2025? Yun ba yung makakatulong para sa doon sa mga maliliit na miyembro ng lipunan natin? Paano kung walang trabaho yung tatay? Paano kung walang PhilHealth na umaasa sa public hospital? Pumipila ng matagal, naghihintay para ma-admit, bigyang pansin sa loob ng ER. Nasa na po yung Universal Health Law? Eh kung yung PhilHealth nga hindi magawa to, marami po kami nagreklamo kanina sa bayarin. Dahil nabigla kami na may babayaran pa pala kahit may PhilHealth. Ako nga po na empleyado, may pambayad, nagtiyaga ako sa public hospital. Kala ko kahit paano yung sakripisyo namin ng anak ko doon mawawala kasi wala kang babayaran kasi may PhilHealth, government employee. Pero hindi yun ang nangyari. Wala pa po akong kain. Gusto ko munang iparating tong mensaheng to sa PhilHealth at sa doon sa public hospital na yon dito sa 13. Hindi ko po alam kung sino ang mali o tama sa inyong dalawa sa paglalagay ng presyo at paglalagay ng mga bayarin kapag membro ka ng PhilHealth. Kasi may pinuntahan po ako sa 13. Pinapatupad po nila yung no balance billing. Wala pa akong binayaran. Swero, bayad dun sa kung ano pa mang nilagay nila doon. Wala pa akong binayaran. PhilHealth ang nagbayad doon. Ang hindi ko maintindihan, bakit dito
sa public hospital dito din sa 13, ang dami kong binayaran. Ang tagal kong pumila. Tapos may babayaran din pala ako. Bakit magkaiba po kayo ng pagpapatupad? Kayong dalawang public hospital dito sa 13. Yung isa, no balance billing. Yung isa, may bayarin. Kahit PhilHealth member ka, buwan-buwan kang kinakaltasan. Ulitin ko ho, paano naman po yung mga walang-wala? Paano naman po yung mga yun lang po yung inaasahan? Kami nga ho ng pambayad nagrereklamo dahil hindi katanggap-tanggap yung nangyari kanina. Kung kayo po pupunta sa mga emergency room at kalagayan ng mga bata doon, yung anak nyo kayang dalhin doon, tapos kayo nakatayo sa tabi niya, walang tulugan, nagabaluktot yung anak mo kasi 3 kayo sa higaan, tapos pagkatapos sisingilin ka ng kung ano-ano, overpriced pa siguro, hindi ko sinasabi overpriced pa yata. Baka pwede naman pong ma-check, baka pwede naman pong bigyan pansin po yon PhilHealth, kung alin po ba yung tama sa inyong dalawa, yung public hospital o kayo na sinasabi nyo pinapaganda nyo yung programa nyo para maging conveniente yung mga PhilHealth members. Kasi sa pakiramdam ko kanina, kung pwede lang akong magmura, minura ko na yung mga nandun. Hindi kasi mas marami yung tanong na nangyayari sa akin kanina. Deserve ko po ba bilang member yung ganon? Deserve po ba ng anak ko bilang beneficiary yung ganon? Tama po ba talaga yon? Ganon po ba talaga yung magandang programa ng PhilHealth? Yung mga nakabaluktot yung bata doon sa isang higaan 3, na yung amoy ng CR nangangalingasaw, yung may mga sakit andun din, hinga rito hinga doon, tapos yung cover kama maghapon ang ginamit, di pa rin pinalitan, kinabukasan pa pinalitan, ilang bata na yung humiga, ilang tao na yung nandun. Ang sa akin lang po yung kasagutan, at gawain nyo naman po sana yung mga malilit natin, kasi sila po yung tinatamaan po ng mga gantong klase ng nakakalitong programa at pagpapatupad ng PhilHealth at ng mga pampublikong hospital. Ulitin ko, 2 ho silang pinuntahan ko na public hospital. Yung isa no balance billing, yung isa may babayaran ka. Hindi sila no balance billing. Sana makarating to sa kinaukulan. Ito naman po ako, mukha akong nakaharap dito. Panawagan lang po ito, paghihingi lang ho ng atensyon sa kinaukulan, lalong-lalo sa PhilHealth, pati sa nagmamanage po dyan sa pampublikong hospital sa 13. Alam mo kung sino ka. Kagagaling ko lang dyan. Kagagaling lang anak ko dyan. At ng mga iba pang bata nandun. Nakakaawang sitwasyon na meron ang PhilHealth, mas naging kaawa-awa pa. Salamat.